Basta nababanggit ang probinsya ng Capiz, iisa ang naiisip na marami. Mula nung bata pa ako, parang familiar dyan eh, sinasabi yung mga aswang-aswang. Mga lugar ng aswang. Mga tao daw doon tungkol sa mga aswang. Lugar na maraming aswang. Kaya para alamin kung paano nagsimula ang ganitong imahe ng naturang probinsya, nagpa siya kaming pumunta sa Capiz. Bata pa ako, bumibisita na kami rito sa Roxas City sa Capiz. Ito kasi ang probinsya ng aking ama. Ang biro pa nga niya sa akin noon, huwag daw akong matakot sa aswang dahil may lahi rin daw kami nito. Napadpad kami sa bayan ng Panitan. Dito namin nakilala si Pancho Dolor. Halos 4 na taon na raw ang nakalilipas mula nang maging biktima siya ng aswang. Gabi raw noon at nasa labas siya ng bahay nang bigla siyang sunggaban nito. Lagba, balahibo bla. Mahaba ang balahibo. Malalaki ang bibig at mahaba ang nguso. Parang aso. Nawalan daw siya ng malay at nang magising, nasa ospital na siya. Ang patunay niya sa pag-atake sa kanya ng aswang, ang mga peklat at kalmot na ito. Pero ang paniwala ni Pancho, pinabulaanan ng pulisya. Ayun, may pakita niya, may kalmot siya. Pero nang amin siya dalhin kay doktora Advincula, ang amon municipal physician, ay nakuha doon sa katawan niya yung tinik ng buli. Hindi naman pangil ng aswang. Kung dati tahimik ang mga taga-Capiz basta napag-usapan ng aswang, ngayon, sa pangunguna ng Dugo Cabiznon, isang non-government organization, tila ipinagsisigawan na nila ito. Noong Biyernes, isang pista ang kanilang ipinagdiwang, ang Aswang Festival. Layo nitong hamunin ng mga taong maghanap ng aswang para habang naghahanap, makita nila ang tunay na kagandahan ng Capiz. We want to change the negative image of Capiz. By showcasing this festival, papakita namin na there's no truth to the rumor na it's aswang. Aswang is only a myth. Tinugunan namin ang hamon. Sinubukan nga namin maghanap ng aswang. Dahil sobrang liwanag ng buwan ngayong gabi, paglakad tayo dito sa medyo malayo-layong munisipalidad. Eksakto alas 12 na, nasa liblib tayo na lugar. Kinikilabutan ako. Bakit? Parang may gumagalaw na kanina. Sobrang liblib na lugar na ito. Kanina pa kami gumagala. Siguro naman, kung mayroon kami dapat makitang aswang o kung ano man, dapat kanina pa namin nakita. Wala. Ang isang teorya kung bakit pinaniniwala ang may aswang sa Capiz, nag-uugat pa noong panahon ng mga Kastila. Binansagan daw ng isang praile ang 2 katutubong babaylan sa probinsya na aswang dahil sa pagiging pagano nila o walang paniniwala sa Diyos. Ang itsura umano ng mga aswang sa Capiz ay nag-aanyong paniki, manananggal, nagiging aso, at tik-tik. Para hindi dayuhin yung Capiz, para hindi masyadong maraming taga-ibang isla na pumunta sa Capiz, parang pinalago nila yung mito tungkol sa aswang. Hanggang ngayon, tila anino na ng Capiz ang imahe ng aswang. Pero lingid sa kaalaman ng marami, ang probinsyang ito ay itinuturing na seafood capital ng Pilipinas. Ang malaking bahagi kasi ng bansa ay dito kumukuha ng mga isda, alimango, at pusit. Sikat din sa ibang bansa ang Capiz dahil sa Capiz Shell. Panahon pa raw ng mga Amerikano na magsimula ang industriyang ito. Sa mga abroad, hindi naman issue yun eh. Dito lang naman yan sa Philippines. Na pag sinabi mong Capiz, ay, maraming aswang doon. Pero pagka yung mga customers namin sa abroad, wala. Hindi lang dyan mayaman ang probinsya. Nariyan din ang Baybay Beach. At ang ipinagmamalaki nilang Panay Bell. Isa sa ipinagmamalaki ng mga taga-Capiz ay ang pinakamalaking kampana na matatagpuan sa tuktok ng Panay Church.
Para kay Ed Butler, isang Amerikanong misyonaryo na halos 17 years nang nakitira rito, ang Capiz ay isang paraiso. In fact, this is one of the nicest provinces in the country. In fact, we've always enjoyed our time here. Why? The people are great, just great people. Just a nice, fresh air, just a beautiful place. Sa kabila ng magagandang tanawin, ni isa ay wala kaming nakitang turista. Nakalulungkot lang na dahil sa nakakatakot na imahe ay nababaliwala ang magagandang katangian ng Capiz. Sa pinakahuling survey ng National Statistical and Coordination Board noong 2000, ang Capiz ang ika-11 probinsyang pinakamahirap sa bansa. Pero pinasinungalingan ito ng kanilang vice-gobernador. 20 poorest provinces, nandun kami, we were there. But we have graduated from that already. We do not belong to the 20 already, to the group of 20. Sa Barangay Lawaan sa bayan ng Dumaraw, nakilala namin ang magsasakang si Patricio Mercado. 67 years old na siya at ni minsan daw ay wala pa siyang nakitang aswang. Pero pati serbisyo daw ng gobyerno, halos hindi rin niya makita. Dorong kulang di sa amon. Maraming kulang dito. Mga kalsada namin dito sira, mga tulay namin di pa gawa. O sa mga karsada. Mga kalsada at iba pa namin hinihingi tulad ng abono kasi kulang dito sa amin. Mahal pa. Hindi kami makabili. Kulang pa sa pang-araw-araw naming buhay. Likas na yata sa ating mga Pilipino ang pagiging masayahin at mapagbiro pagdating sa pagharap ng mga problema o issue. Oo, ako! Pero gusto kong malaman nila na walang aswang sa Capiz! Ang mga kabiznon, sa halip na magalit sa pagbansag sa kanilang bayan bilang lugar ng mga aswang, ay ginamit pa itong pang-akit ng mga turista. Sana ang mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin at pag-usapan ay ang mga isyong makatutulong sa pag-unlad ng isang bayan. At hindi ang mga kwento o haka-hakang lalong pipigil sa pagsulong ng bawat mamamayan. Ako si Paolo Bediones at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.